tapos ang i-offer mo dun sa tao, maging ambassador sa Australia, Philippines to Australia, di ba yun ang in-offer sa kanya eh. Grabe, And he said right away, no, I'm going back to my family. No way, Jose. Di ba? Alam mo ano nakakabilib kay VP Sara? Rose Herrera. Nung pinapasok siya dun sa room para iabot yung kanyang resignation letter, nagulat ang isang Marcos Jr. sa naging reaction ni VP Sara kasi napansin niya na lilinga-linga ang VP Sara at nakita ng isang Marcos Jr. na first time makapasok dun sa kwartong yun, sa silid na yun, sa private room na yun, na kung saan kahit naging 6 years na nungkulan sa Palasyo ng Malacanang si Tatay Digong, hindi yun napasok ng isang Vice President Sara Duterte. Diba? Yeah. Pero ang catch nga, Marlon, nagbeso-beso. At doon sa beso-besong yun, naamoy ni VP Sara ang isang Marcos Jr. Naamoy alak. Take note. She's hesitant between 10:25 to 10:30 a.m. Pero tama yung oras. Tama na umaga. Tama na umaga. And sabi nga niya, kung siya raw ang tatanungin, yung alak na yon ay amoy whiskey. So baka nga nag-level up, from beer and wine, nag-whiskey na. Pagpapakidnap kay PRRD, dahil Marlon, maaaring booking na sila sa kanilang flood control anomaly corruption. Alam mo kung sino naman ang sinasalbahin nila ngayon? Sino? Ang isang Pastor Apollo Kibuloy, kung saan sinasabi nila na meron ng mga papeles na ibinaba sa Department of Foreign Affairs para siya ay i-extradite. Yun. May nag-confirm. Ang iniinom daw ng isang Marcos Jr. ay beer and wine. Pero baka nag-level up na. Siyempre, presidente ka na. Panggulo ka na, pangulo ka na. Hindi, Marlon, whiskey? Ikaw drinker ka. Ikaw ba magle-level up kung whiskey drinker ka talaga? Depende pa. Sa age. Alam mo, ako nung palibasa, sa Santa Mesa, gin lang, talo-talo na. Saka yung Red Doors, naririnig mo kami. Yung mga matatanda, yung mga may edad na nag-start mag-inom. Dati kasi Red Doors, lamang yung gin sa beer. Pero syempre, alam mo yun, minsan iba na, saka yung capacity mo na rin, kahit papano, may pambili ka na, medyo magle-level up. Kasi may kilala ako, Marlon. Na nag-stick lang. No. May kilala tayo. Lately, naka-early dinner natin to, na from whiskey, nakatikim ng Red Horse, nag-downgrade sa Red Horse. Yes, nag-Red Horse. Oo, parang even if nandun siya, tinrate niya tayo sa isang magandang restaurant, ang hinahanap niya, Red Horse. Red Horse. Kahit yun known for the fine wines and liquor na meron siya, Red Horse ang hinahanap niya. Ano ang konteksto ng pinag-uusapan natin, Marlon? Kasi ang pinaka-recent na interview po ni Vice President Sara Duterte, na ang nag-interview ay si Sir Alvin Tourism. Sir Alvin and Tourism. Alvin and Tourism. Thank you dun sa and pinorward po ng pinorward ng Office of the Vice President sa mga vloggers yung interview na yon, kung saan unang pinaliwanag kasama ang transcript, no? Kasama yung transcript. Unang ipinaliwanag ng Vice President Sara Duterte na pinasugalian niya yung sagot ng isang Auntie Claire, yung babaeng botangera na failure ang isang VP Sara nung hawakan niya ang Department of Education. Inisa-isa puro ni Vice President Sara Duterte na paano nagiging failure samantalang nung inabot niya yung resignation letter niya kay Marcos Jr., kung ano-anong pwesto pa ang inalok sa kanya. Oy, Marlon, narinig ko na yan. Nasa Kingmaker book din yan. So, ibig sabihin mo ba, scripted na, templated na ang mga sagot ng isang Marcos Jr. sa kapag merong isang gabineting nagre-resign? Alala mo, nag-resign ng Attorney Vic Rodriguez. Pinigilan din. Nag-resign siya bilang Executive Secretary. Pinigilan din, di ba? Yep. Ikinulong din sa isang kwarto. Doon sa kwarto kung saan dinidescribe ni VP Sara. At alam ko, may namang Marcos Jr. nun. Tinulakan ng isang scotch glass. para uminom sila. Pinigilan. Huwag kang aalis. I need someone like you. You are the only one I can trust. Diba? Lahat ng pambobola, you can't do anyone
will not be able to deliver what you delivered. Ikaw ang nandyan nung nagsisimula lang tayong dalawa lang, blah blah. Oh, di ba ganun din ang ginawa kay VP Sara? So hindi ano yun, hindi yung para sincere yun, hindi sincere maniwala yun. kayo dyan. Hindi rin naman to appease kasi He needed her. yep. Why? Tama. Ano ang mga pagkakataon? Bakit alam natin mas kailangan ni Marcos si VP Sara kaysa kailangan siya ni VP Sara? Kasi nung nag-resign ang Vice President Sara Duterte, kwento to ni VP Sara doon sa interview. Panoorin niyo po. Nung nag-resign siya, inaalok pa siya ni Vice President ni Marcos Jr. na tumulong sa darating na midterm elections, particular yung hugpong ng pagbabago kung saan naging effective yun noong 2018 midterm elections. For the senatorial, For senatorial, diba? Yung lineup. katatapos lang na lineup na to. lang. But, alam mo yun, Marlon, tapos ang sagot ni VP Sara noon is hindi pa siya sigurado. Hindi pa siya sigurado. Ganun na siya Tama naman. kaingat para sa sarili niya, di ba? Tama naman, Pam. And si VP Sara, kung matatandaan, itong nakalipas na midterm election, saka na lang rin siya lumabas para suportahan ang Duterte nung winalang niya, sinalbahe at sinalaula talaga yung pagkatao at pinakidnap ang tatay niya na si Tatay Digong Duterte. Kasi una pa lang, sinasabi naman na niya, Marlon, na hindi siya mangangampanya ng senatorial candidates dahil maraming kinakaharap na problema ang Office of the Vice President na gusto niyang tutukan. However, tama ka, nung talagang nakita niyang inaapi na ang kanyang ama, naging anak siya. And when she said na hindi pwedeng ako anak lang ng tatay ko, kailangan ako anak din ng bansang Pilipinas na ito. Kailangan niya manindigan, kaya siya talagang nangampanya para sa mga senators. At bago nagdesisyon si VP Sara niyan, kasi pagkakaalam ko, kaya ayaw niya rin muna mag-endorse, ayaw niya na rin magkamali. Tulad nung pagkakamali, nung sumampa siya sa Unity at maging katandem niya ang isang Marcos Jr. Tapos sinalbahe lang siya. Sinalbahe lang. Pero bago tayo pumunta dyan sa hiling na tumulong ka sa midterm or pwede ba siyang tumulong sa midterm elections, inoferan siya tinanong siya ng may gusto ka bang posisyon. Sabi, magsabi lang kung anong posisyon. Narinig ko na yan, nasa Kingmaker Ganyan book din kay yan. Atty. Vic Rodriguez, no? Itong si Atty. Vic Rodriguez, tinanong kung meron siyang gustong posisyon. Wala, gusto lang niya maibalik yung oras niya sa pamilya niya. And siguro, hindi lang masabi dahil talaga naman, hindi lang niya masabi talaga na parang, you're bullshitting me. Oo, saka hindi lang niya masabi, hindi na ako makapagtrabaho sa ganitong klaseng administrasyon. Oo, parang, kung saan nakikialam yung asawa mo na si Lisa Araneta Marcos. You're very weak. And tapos Sobra. ang i-offer mo dun sa tao, maging ambassador sa Australia, Philippines to Australia, di ba yun ang in-offer sa kanya eh. Grabe, And no? he said right away, no, I'm going back to my family. No way, Jose. Di ba? Pam, alam mo ano nakakabilib kay VP Sara? Rose Herrera. Nung pinapasok siya dun sa room para iabot yung kanyang resignation letter, nagulat ang isang Marcos Jr. sa naging reaction ni VP Sara kasi napansin niya na lilingalinga ang VP Sara at nakita ng isang Marcos Jr. na first time makapasok dun sa kwartong yun, sa silid na yun, sa private room na yun, na kung saan kahit naging 6 years na nungkulan sa Palasyo ng Malacanang si Tatay Digong, hindi yun napasok ng isang Vice President Sara Duterte. Diyan naman ako nagtanong, Marlon. Ganon pala katotoo ang chismis na nakordon talaga ang magkakapatid na Duterte na hindi makalapit sa kanilang ama? Posible. Posible rin, Pam, na... Kasi ang lakas ng chismis na yan. Kinordon talaga sila eh. Posible rin, Pam, na ganon din talaga ang Tatay Digong. Na labas sa opisina ko ang aking pamilya. Pero madamay, I don't para think, hindi, pero bagay bilang para- ama, no? para Pwede mong hindi- itur, no? Yep. maging proud ka man Marlon, inaugural ni PRRD, makita mo 'di ba, meron namang photos yung magkakapatid, maliit pa nga si Kitty noon, 'di ba? Yes. Inano ang Malacanang Tinur. at hindi tinur nandun lang sila kung I think they were too proper kids not to roam around Malacanang. Yeah. Pero yung hindi mo nakabisa or nakita man lang yung opisinang yon, masama ang pagkakakordon sanitaire sa kanila. Pam, saka kwento rin ng isang Marcos Jr.
na nung presidente pa yung tatay niya, bata pa siya, gusto niya na yung lugar na yun kasi yung view. O, nakuha mo. Nandun, di ba? Nakuha mo. Sana nga niya. nung nakuha mo, inayos mo rin yung trabaho mo. So talagang matindi yung cordon sanitaire kay PRRD. Oh, that's a sad thing, ha. That's a sad thing. Para na lang din yung mga anak mo na mismo. May intindihan ko yung mga asawa, hindi papupuntahin or yung hindi makita ang Malacanang. Pero yung mga anak mo, pride ng tatay yan eh. Na anak ko, ito yung opisina ko. Anak, dito yung sana paglaki mo, Kitty, mag-lawyer ka, malay mo, ikaw ang sumunod, Sara, Pulong, Baste, and things like that, no? That's a sad revelation. That's a sad confirmation that the Duterte siblings were cordoned during the time of Attorney Victor, of PRRD. Di ba? Pero ang catch doon, Ano ang nung catch? nagpaalam pa, ang BP Sara. Her term. Hindi naman yun ang clincher. Di ba? Yeah. Pero ang catch nga, Marlon. Nagbeso-beso. At doon sa beso-besong yun, naamoy ni BP Sara ang isang Marcos Jr. Naamoy alak. Take Around, note. she's hesitant between 10:25 to 10:30 a.m. Pero Kasi tama yung maaga-maga oras. yun. Yung oras. Tama na umaga. No, tama na umaga. And sabi nga niya, kung siya raw ang tatanungin, yung alak na yon ay amoy whiskey. So baka nga Whiskey. nag-level up, Whiskey. from beer and wine, nag-whiskey na. So, Nangangamoy ba ang whiskey? Pero Marlon ito kasi yung theory ko dyan. Ako, you guys, my friends, and yung iba nating trusted friends na kasi umiinom lang naman ako kapag trusted ko yung mga kasama ko. Kapag nakakasama ko kayo, minsan nga iniinom ko, Marlon, nagtutubig pa eh. Kasi joke lang ako. Kasi puro yelo na. namumulutan lang po ako. Nilulumot na, Pamela. Hindi, tawag dito. Sineneng pulutan. Ang tawag dito, yung process ng pag-inom, hindi naman kayo maamoy eh. Yung the next day, para lumabas na sa mga pawis, yun ang amoy. Is it likely or will it be true, Marlon, na yung amoy na yon is a product of your drinking from the other night? Pwede, Pam. Pero, presidente ka? Oh. Kasi ito, with all humility, Pamela, and ako naman, pagkagising ko sa umaga, maliban sa pagdasal, pag magbanyo, edi hilamos toothbrush and may gargle. So kahit papano, pag nag-gargle ka, Yung sa hygiene mo rin, nag-toothbrush ka, yung hygiene mo rin, yung diba? practice mo, no? Sa bagay, Pam, pagka ikaw talaga, maliban na lang talaga kung gumagamit ka ng ipinagbabawal na Nagre-reflect din ba yung yun? hygiene, oo, pati yung pawis mo, saka yung odor mo. And ito, sa breath, and wag nating kalimutan yung gilagid niya, nagdugo minsan nung habang nagtatanong pa. Ay, gingivitis? Sa umaga, Pam, 10:30, makikipag-meeting ka, amoy chiko ka. Matapang daw ang whiskey, maasim daw ang amoy. Totoo naman. Pero kung wala kang ang proper hygiene, at okay, sige, yung iba may magsasabi, ayaw mo nung kahit may hangover, kahit nakainom, nagtatrabaho. Yun ang ilarason nila eh. Pwede. Pero please, kung hindi ka man uminom na, kasi sinabi rin ni BP Sara sa interview na yun, na wala naman siya nakitang alak. Although amoy alak lang, positive siya ron. Ang akin lang doon, presidente ka, wala kang proper hygiene sa sarili mo. Diba? So kulang na lang sabihin, bad breath ka. Yun lang yung diba? And yung pagiging amoy chiko mo, amoy alak, kahit papano may ibsan yan. Nang sa pamagitan ng paggagargle, pagmumumog ng ng mouthwash, diba? But I think that's not the that's not the Issue here. Yes, tama. Ang issue dyan is you have a lot on your plate na you have the time na mag-inom nung gabi and then the next day kapag merong undeliverable, isisisi mo sa isang tao na sa tingin naman nung taong yon may magagawa pa siyang todo kung sinuportahan mo lang siya ng tamang unang-una, tinindigan mo yung budget na ipinaglalaban niya. Pangalawa, hindi mo pinulitika kung ano yung posisyon niya. Pangatlo, pinakinggan mo man lang sana yung halos magmakaawa ang isang VP Sara para sabihin, parang awa nyo na magtrabaho na po tayo. Diba? Huwag nyo akong politikahin. And pangapat, dapat nagalit ka. Bakit Yes. December binigay yung confidential fund? Sino nag-approve? Yan, sinadya, diba? Siya nag- Diba? And Pam, balik ko lang doon sa alak ha. Kasi posible, Pamela, na kahit walang nakitang alak doon, hindi ako maniniwala na hindi siya uminom ng umagang yun.
Malamang sa malamang, uminom siya ng umaga. Baka may ibang kwarto. Yan, Huwag yan, nating tama. kalimutan pa yung sumasalisi na mga gumagamit ng white powdery substance. Nagpupunta lang ng CR yan, saka bumabakbak yan. Saka sumisingot, sarap yan. And posible, sa dami ng kwarto, sa loob ng palasyo, sumasyat na yan. Hindi yun yung social room niya, no? Kasi office niya yun eh. Yes. The way VP Sara described it, nasa libro ng Kingmaker, yung opisinang yon na ang backdrop niya ay pulang painting, 'di ba? Tapos wooden table and all. So I think that's the office ni Marcos. Pero tama ka, iba ang social room niya, Diba? kung saan nandoon ang inuman. Tatandaan mo, Marlon, ha? Sa third floor ng HQ, merong bar. Yep. Merong isang room na bar ang ayos. As in bar na merong hanging, alam mo yung mga champagne glass, wine glass nakahang, naka-display ang mga inumin. Oo. Tapos yung vibe niya madilim, tapos cozy light, may ano yun? Ano yung Ogawa? Gawa. At May doon nga gawa. doon nag-ala Nadia Montenegro ba? Yung nakwento ng isang asik pa ba siya? Wala na yata na nawalis alam mo, din. hindi pa nauso yung Mary Jane sa Senado. May nag-Mary Jane na sa Sa BBM HQ. headquarters. Oo. Ganyan. Kasi ang may inoferan ipinagbabaon. siya, tinanggihan nung bata. Ang sabi nung bata, inaantok kasi ako kapag ganyan. So positive, gumagamit siya noon. So tamang antok at hindi tamang food trip o lap trip. Pero in fairness, alam tanggihan nung bata kasi alam niyang nasa workplace siya. Pero yung nag-offer, Kilalang-kilala ni Professor Clarita Carlos. Di ba? Yun tama ang na nga, balik nag-offer. na tayo sa dep-dep. And, yung Correct. papam, and marami nagsasabi, ang white powdery substance, ang tama nun, Nahulog yung pera tamang ko, wait Pam, lang. sorry. Ang tama ng white powdery substance, tamang laklak, tamang non-E. Yun ang ron. And posible, na sa umaga pa lang, bagay, hindi ka naman talaga nagtatrabaho, talaga magpapakalango ka na. Ano bang pera yun? Yung mga barya na hulog. Madumi na yung Pam. Madumi Hindi, na yun. 20 sayang. Oy, Gosman ta. Oh, Pag bakit? Gosman, pag may nakita kayong barya sa kalsada, huwag niyong pupulutin. Bakit? Baka barya ng mga ano yun. Yung mga victims. Marlon? ang dalang-dalang makatisod ng pera ngayon. Siyempre, kung may makita ka, paano kung 20 pesos yung coin? Then, Hindi mo put mo kukunin. pa rin, Gosman. Oo, pwede. Saka na, sabi mo, pagtapos na baka September 23 lang. Diyan ka lang. Cover mo mula, tago mo pa. Ganun. Kung nadumihan ng aso. Tago mo, balikan. Hindi, Marlon, ang Oo. pinaka-ano rin dyan, ang pinaka-frustrating dito, Marlon, this administration keeps pointing fingers on other people from previous administrations just to link every failure to Duterte. So, gagawin, ina-expect mo ba? At saka coming from the bunganga of Claire Castro, do you really expect her to say something good? To Wala say something really data-driven? To say something really napapantay sa dun sa kanyang principal? I think Claire Castro is there to really divert the attention of many people na mawala ang focus sa pangungutya, sa underperformance or non-performance at all ng isang Marcos Jr. Si Claire Castro, siguro pag nagsalita to ng ikabubuti o ikapupuri ng pamilya Duterte, baka lagnatin to, baka hindi nga lang lagnat, baka kumbulsyonin pa to. Dahil lahat na lang ng lumalabas sa bunganga nito, bunganga hindi bibiga, sa bunganga nito ay tungkol sa ikasisira ni Tatay Digong, ikasisira ni Vice President Sara Duterte, ikasisira ni Mayor Baste, at ikasisira ni Kong Pulong. Ganyan Basta ka, Duterte. ganyan ka butangera. Pero ang yung babaeng yan. Marlon, ang sinasabi daw niyan sa PCO office, Marlon, she is pro-Philippines. If you are pro-Philippines, you have to do good for the country. You do not, your loyalty dapat nasa country. And for you as an individual, appointive position, Marlon, ang contribution mo dyan is not involve yourself into politicking or any politics na ganyan na
na alam mo yun, to the point na ikinasisira ng iba. Di ba dapat neutral ka eh. And dapat you also have a way of yung paglalapit mo sa principal mo, sa tao, through your voice. Kaya Correct. lang hindi niya nagagamit ng tama eh. Wala, Pam. No? Pam, nag-comment siya kay dun sa panukala ni Senator Robin Padilla na dapat magpa-hair follicle drug test lahat ng government Naku, ayaw niya. officials. Ayaw niya. Labag daw sa batas yun. Pero, Constitution. labag daw sa konstitusyon. Sa batas, sabi niya, sa konstitusyon, sabi niya. Pero, hindi rin naman labag sa batas na magpa sa ilalim ng voluntary magpa sa ilalim ng hair follicle drug test ang sino mang government official. Eh kung voluntary mong ginawa, okay yon. Kasi voluntary mong ginawa eh. Pero kasi ang pinoprotektahan naman niya dito, hindi naman yung mga nag-volunteer, Marlon. Yung principal niya Mismo. na ayaw, takot sa volunteerism na or volunteer na siya ang magpasailalim ng hair follicle drug test. Lalo't Marlon ha, campaign period pa lang na, di ba, yan na ang naging issue sa kanya. Takot na makumpirma na hanggang ngayon gumagamit siya ng ipinagbabawal na G. Grabe ka, confirmation na yung sinasabi mo ha. Yun naman, Pam, yun naman yung ano eh. Yun naman ang magpapatotoo kung gumagamit ka ba o hindi sa pamamagitan ng resulta ng hair follicle D test, di ba? Grabe, no? Uy, ang tawag dito, Marlon, today sa holiday, ano bang pinagdidiwang natin? August, ay birthday ba ng... Paggunita. Hindi, paggunita ng hindi ano. pa pala. Paggunita ng kamatayan ni Ninoy Aquino, Ninoy, oo. di ba? Ilang years ba? Teka lang, minus ko lang. Hindi, sige, bago, habang hinahanap mo Marlon, no? O sige, meron nag-confirm na pwede palang mag-level up from drinking something into something. Pwede, Tama ka pwede, pala, pwede. tama ka na, baka may pera ng pambili. Kung meron nang, at saka Oo. iba talaga eh, Pam, dati gustong gusto ko ang scotch. Oh. Pero ngayon, ayoko, di ba? Ano ka na ba depende ngayon? sa mood mo. Hindi, balik ako ng whiskey. Balik Ano ako ng bang whiskey. difference? Pare-pareho lang naman yan. Whiskey and scotch. Yun Meron tama. pa kayong Yun double, tama. meron kayong neat, meron kayong... Basta masarap. And kailangan lang, moderate lang kasi doon mo rin makikita yung pagkaanuay mo. Kailangan balanse ang buhay, Pamela. At yun, kailangan ilagay mo lang sa tama. At kung iinom ka man, wala kang peperwisyuin. At yung trabaho mo, magagampanan mo pa rin ng maayos kinabukasan. Eh, kung yan ang marinig mong dahilan ng isang Marcos, tatanggapin mo? Pam, kung Oh. pag-inom lang naman ng alak, okay lang. Oh. Pero umaga, parang kakaiba yun. Hindi, Kung Mark. alam mo yun, Sige. dapat ito after office hour o kaya, sige, pwede naman after lunch, lalo kung wala ka nang gagawin. Pero yan, naka-duty ka, nagtatrabaho ka bilang Pangulo ng Bansa, ibig sabihin, ugali mo na yan, habit mo na yan. Oh, Nasa sige, umaga pa lang, amoy chiko ka na. Tatanggapin ko Diba? yan yung kahit amoy chiko ka, red eyes na yung mga mata mo dahil kakainom mo, kakabangag mo and all. Pero magandang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi ibalik natin kay PRRD. PRRD was judged, Tatay Digong was judged for being a womanizer, foul languages and all. Hindi ka yung barong mo o yung suit mo, tinutupi mo, yung para sa mga oligarko, hindi ikaw yung taong magre-representa para sa kanila and things, no? But he made sure the Philippines is safe. Merong kapalit yung kapintasan ng marami sa kanya ng performance niya bilang Pangulo. Pero ito kasi, underperforming na or non-performance at all, di ba? Tapos amoy chiko ka pa, confirmation na lang ang hinihingi namin through hair follicle drug test na drugay ka talaga. Ayaw mo pa? Hindi, tapos sa imahe mong yan na drugay ka, manginginom ka, weak ka and things, nag-reflect sa bansang Pilipinas. Ang krimen nasa kalsada, laganap. Di ba, Cookie Palaska? Thank you. Ay, nag-member siya. Thank you po sa inyo. O, di ba, yung kapintasan mo, ni-reflect mo sa bansang Pilipinas. Binago mo bumaho. Bumaho because baho in a way na hindi safe, walang investors, puro pledges, ang flood control. Ito nga, Marlon, ang argument online. Balikan natin si VP Sara sa DepEd, no? Yung mga confidential funds. Agad ninyong nahanap ang Mary Grace Piatos. Pero ang mga flood control na bilyon ng halaga, Galing. hinahanap nyo sa bukirin, hindi nyo makita. Ano yan?
Nahalatang-halata talaga yung motibo nyo. Ang motibo nyo lang para siraan ang Vice President Sara Duterte. Pero wala kayong motibo na para sa bayan. Na yung ginagawa nyo, dapat ginagampanan nyo ang trabaho nyo bilang mambabatas at bilang halal ng bayan na dapat ang malasakit nyo, kabuuan, hindi yung malasakit nyo para lang sa sarili nyo dahil alam nyo, pagka si Vice President Sara Duterte na ang maging presidente ng Pilipinas, Yari kayo. todas kayo. Yari talaga Kaya, kayo. Yun yun, Promise. di ba? VP, kahit ako na po yung tigi-tigisang sampal. Promise. O, Pwede. magyayaya pa ako ng mga 32 million others. Pwede. And hindi Diba? na 32 million to, Pam. Kadarating na ano. Ay, And sa sana tingin mo lang ba, talaga. Marlon, nadagdagan, nabawasan? Nadagdagan pa to, Pam. Ang dami kong kilala na mga dati ayaw kay PRRD. Pero, nung pinakidnap ang PRRD, yung sympathy nila na sa matanda. Ibang klase, Pam. Speaking of sympathy sa matanda, Marlon, no? Alam mo, nagbabalik ngayon ang questionableng pagpapakidnap kay PRRD dahil Marlon, maaaring booking na sila sa kanilang flood control anomaly corruption. Alam mo kung sino naman ang sinasalbahin nila ngayon? Sino? Ang isang Pastor Apollo Kibuloy, kung saan sinasabi nila na meron ng mga papeles na ibinaba sa Department of Foreign Affairs para siya ay i-extradite. Gabi, no? Ano na naman to? Ano to, Pam? paglilihis na naman to? Diversionary tactics to, and tingin ko isa sa option nila to dahil ma-prove na ni Pastor Apollo Kibuloy na ang isinampang kaso sa kanya rito sa Pilipinas ay walang laman, walang merito at hindi totoo at recycled na kaso. Tapos pag alam na nila na makakalaya ang isang at maabsuelto ang Pastor Apollo Kibuloy, andyan naman ang nag-aantay ang extradition laban sa kanya patungong Amerika. Ngayon mo i-extradite, sa Amerika nga una, Marlon, na clear na dismiss yung mga kasong inano sa kanya. Ngayon mo i-extradite. Grabe. At nananahimik na yung mama, no? Ayaw nyo pa rin talaga tantanan. Ayaw nyo nga, hindi ba, hindi pinayagan yung bail niya? Hindi pinayagan samantalang yung mga testigo, Bayan. Oo, at saka yung mga testigo, sablay yung mga sagot at yung mga sagot na yun nagpapatotoo na walang kinalaman ang Pastor Apollo Kibuloy. Nag-retract nga sino yun? Karine ba yun? Yung alias Rene? Oo. Nag-retract nga ng mga statements. Asa na yun, Risa Ontiveros. Sinabi nga niya nitong nabayaran siya at pinwersa siya ni Risa Ontiveros na sasailalim di umano sa Ethics Committee, Marlon, ha? Yun kaya ay ituloy ng ano. Sino ba may hawak ng ethics? Si Robin ba? Si Robin? Ay, malambot. Sino nga may hawak ng Si ethics? Robin nga. Si Robin nga. Oo, malambot. And yun. Maano to, yung puso nito sa babae, malambot. Pam, kailan yung pagdinig ng nung pinail nila Attorney Torion, Attorney Jimmy Bondoc, and Attorney Vic? Yun ang kailangan nating hintayin. Yun ang hintayin Maybe natin. we can ask Attorney Vic, no? Dun sa dayaan sa election. Oo. And alam nyo ba, na biktima ng salisi ang isang George Garcia. Alam mo yun, wala nabawi, Pam. Sipin mo yung sumalisi ng wallet mo, ng gamit mo. Nahuli agad, may 5 minutes response time. Asa naman yung nagnakaw ng multi-billion pisong pondo sa flood control project? Bakit hanggang ngayon wala pa ring nahuhuli? Bakit mo wala naman huhulihin, Marlon, kung nakapwesto at nakaupo lang naman sa Kongreso? Asa ng response time doon? Ang response time will only apply to those tumatakbo papalayo. Itong mga kawatan na dinescribe mo na billion ang ninanakaw, nakaupo sa pwesto Hindi naman tumatakbo papalayo Sabagay, bigla ako napaisip, no? Yung kawatan pala ng boto, yung pasimuno pala ng pagnanakaw, malawakan dayaan, nasasalisihan din. Ibig sabihin, tuso man ng matching, napapaglanlangan din. Marlon, mali yan. Kasi ang hustisya para lang sa kapwa ninyo magnanakaw. Yun. Ang bilis paano yung tinapon lang sa kalsada dahil na RAPE na bata? Paano yung mga yung mga sabungero? Bakit hanggang ngayon hindi nyo yung mahanap? Batang tinaniman ng Cara Eclus, di ba? Tapos diba? namatay yung yung magulang dahil may sakit na pinapaano doon sa leptospirosis, di ba? Nakakalungkot. Masyadong feudal ang sistema sa Pilipinas.
Kung sino yung mahirap talagang aaping-api ka, at kung sino pa yung tunay na kawatan ng bayan, sila pa rin yung patuloy na nag-i-exist sa Pilipinas. Sabi ko nga sa'yo, Marlon, kung hindi lang masama na sabihin ko kay George Garcia na deserve mo yan, yung masalisihan ka, kung di lang masama, sasabihin kong deserve niya Kaya lang dahil masamang sabihin na deserve mo yan, hindi ko sasabihin deserve niya. Ako nga, kulang yun. Kulang pa yan, George. Kulang pa yan. And mag-antay ka dahil sisingilin ka ng taong bayan sa ginawa mong kawalangyaan. Nako, ang karma, you will not be given a menu to choose from. Correct. Sa karma na yan. You will get served what you deserve, George Garcia. Correct. At yung pananalisin na yan, tatandaan mo, maraming beses mo kaming ilang eleksyon sinalisi dahil magnanakaw ka ng boto ng sambayan ng Pilipino. Mismo. Magnanakaw ka ng boto. Nako, wag mong hahayaan na ang karma hindi sa'yo ma-serve, kundi sa miyembro ng pamilya mo. Dapat alam mo, ang deserving makarinig ng mahiya ka naman. Ikaw, George Garcia. Mahiya Walang ka. ballpen pa. Wala akong ballpen. Sayang ang ballpen sa'yo. Yung talsik na lang ng laway ko ang para sa'yo. Bakit Buisit nga ka. ba baglang binitbit? Dapat si George na lang. Sabi ni George. Di ba? Kung ito torture, naalala mo si San Lorenzo Ruiz, Marlon? Patron saint ng grade 3 level yata si San Lorenzo Grade 3 Ruiz. lang ba? Grade Basta siya yung 3. Filipino saint. Ang alam ko sa grade 3. Tinorture yan ng yung pinainom ng maraming tubig. Tapos Okay. hanggang sa naging bloated yung kanyang tiyan. Kung totorturin ko na paraan itong si George Garcia, kung ano yung iniinom ni Marcos, kaya siya nag-amoy amoy mabaho ng 10:30 pa lang. Yun talaga ang bubusal ko sa bibig niya hanggang sa lumobo siyang para siyang botete Grabe, no? na lumulutang sa ilog. Pasig. Alam mo, George, itong sinasabi namin, ilan lang kami sa taong galit na galit sa'yo. You deserve it, Ilan lang kami. Masama lang talaga na dapat mas malala ang mangyari sa kanya. Kaya lang, huwag kang aaray na sinalisi ka dahil marami kaming umaaray na nandyan ka pa sa pwesto. Correct. Kailan ba may impeach to? Ay, Marlon, question ko pala. Yung impeachment na yan is applicable, yung one impeachment per year is applicable to all the impeachable positions. Yes. So hindi pwede may impeachment kay let's say Marcos, tapos may impeachment kay George. Dapat isa lang. Yata, hindi ako sigurado. Yun yung pero bigla kong merong naisip. Bakit hindi pwedeng isabay yung kay George? no? Diba? Nasabay pagdinig, no? Oo. Kasi ano magiging itsura nun, Pam? Ang gagawin ng Senado, impeachment court na lang sila. Yun nga. Sa bagay. Di natin alam, hindi tayo abogado. At yung Maganda gastos tanong nga mo. naman. No? Yung Pero gastos, yun, diba? yun yung tanong ko Does it apply to all the impeachable positions na isa lang? Regardless kung executive or judiciary Tingnan natin. or kung anong mga ibang Pero ito, deserve ni George Garcia na ma-impeach yan. Deserve. Totoo rin. At kay Marcos, yung amoy mo na yan. Amoy yan ng isang taong hindi marunong magpaka-presidente. Masangsang na amoy yan ng isang presidente nga, pero weak. Masangsang na amoy yan ng isang tao na ibinibenta ang soberanya ng Pilipinas sa pagsusuko ng kapwa niya Pilipino, sa pagkatao ng isang Tatay Digong at ngayon sa pagkatao ng isang Pastor Apollo Quiboloy. Masangsang na amoy yan ng isang taong nasa ilalim ng lupa. Pero ikaw, maswerte ka, amoy mo yan habang buhay ka pa. Medyo ano pa nga yung amoy Chico Sa baho ng administrasyong ito, sobra karumal-dumal na. Karumal-dumal na yung mga ginagawa niyong kawalangyaan. Pero swerte siya, buhay pa siya pero masangsang ka na. Kaysa yung nasa lupa ka na, masangsang ka. Pero ikaw, be proud, buhay Para ka mong pa. sinabi na buhay ka pa, naagnas ka na. No? Uy, hindi ko sinabi yan. Ikaw ang Sabi ko nga, nag-interpret para yan, mong Marlon. sinabi. Diba? Ikaw ang nag-interpret yan, Marlon. Pero karimari-marim ang iyong performance. Hindi natutuwa ang maraming Pilipino. You have how many years left? You have 2 years left. And you still have not done anything. What are you doing walking around the bukid of Bulacan looking for the flood controls?
bakit hindi na lang rumolyo ang mga ulo ng dapat rumolyo? Hanggang ngayon, Diba? wala ka pa rin sinisibak. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Manny Bonoan. Hanggang- Tibay mo. Ay, hindi ka sure dyan, Hindi Marlon. ka sure kasi Hindi ka dapat sure nga, dyan, may Marlon. pinatawag na, no? Oo nga, Marlon. Alam mo Oo. ba, di ba, may pinatawag di umano lang naman Oo. na maaari na Papalit kay Manny maging, Bonoan. it could be a candidate to replace him because Oo. because yung ang performance niya, mukhang kakanta yung mama eh. Baka Dapat. hindi na kaya ng dibdib niya eh, Marlon. Dapat. Magba-budget season. Oh. Di ba ang budget season, kanino mo pinipresent, Marlon? Sa Congress. Mali. Sa presidente muna. Hindi. Senado. On those involved sa budget. Oo naman. Yung economic Ay, gusto mo leaders. particular eh. O, sige, sige. Marlon, Okay, sige, ng sige. isang Okay. ahensya, nag-present muna ng kanyang budget for the year. DPWH to? Hindi, Marlon, parang health issue, to eh. Parang hindi ko alam kung DOH eh. Okay, oh. Kaya di ba nanganganib din ng posisyon Oo, ng secretary kinakabahan niya? pa. Nagpresenta. Actually, Marlon. vlog ko mamaya yan. Yun. Yung Baka- mga Pam, yung dati, merong Rodriguez tagging, merong Rodrigo tagging, Oh. meron na ngayong Romualdez tagging. Sige, basa pa. Tira. Rod. Naku, Oo. ipa-vlog mo pala mamaya. I-vlog ko Ay, mamaya. Kung sino-sino yung mga tinamaan and sino pa yung mga tatamaan. Sige. Sige, Doon okay, ko na go. lang mamaya offline sasabihin ko para pang intro mo lang din sa mo mamaya. Okay, Sa expose mo mamaya. Pero sa ngayon ho, no, ang balita ay sinasabing it is VP Sara's failure to deliver as DepEd Secretary that the education system of the country is far behind, no? Far behind na we are still in the pencil and paper learning type, no? Hmm. na kinafo-frustrate ng marami at isinisisi sa kanya. No? Nandyan din sa balita ang maaaring i-extradite ang isang Pastor Apollo Kibuloy. Another diversionary tactic, Marlon, no? Dahil talaga namang sila ay exposed na sa kawalangyaan nila sa flood control projects. Ay, nandyan din, Marlon, ang papalapit na date ng hearing ni Tatay Digong sa The Hague. We will see, no? Sana makakita na ng Sana. dyan, Marlon. Sana. Sagot man lang dyan, no? Sana. May maawa. Pam, pero habang nandyan ang Senator Dante Marcoleta, hindi ako maniniwalang madadivert nila ang issue ng flood control project. Higit lalo yung binitawang privilege speech kahapon ng isang Panfilo Lacson, nandun ang Benji Magalong sa Senate kahapon. Oo, nandun siya to give support to his upper class na si Senator Ping Lacson, na kahit masama ang pakiramdam, talagang tinuloy niya yung bombastic privilege speech niya. Marlon, ako sorry to rain on your hopes na magkakaroon nito ng sagot, because someone like Senator Dante Marcoleta na maninindigan, hindi kaya yan ng isang tao lang. Attorney Vic Rodriguez sa two-way street, siya lang yung ano yung tawag niya, ano yung term niya? Siya yung sinugod niya yung lahat, pero isa ang direction ng marami. Yun yung mga kawatan, pero siya lang yung tama ang linya. He kept his lane. That applies to counterflow. Yung counterflow. That applies to Senator Dante Marcoleta. Kung hindi siya mabibili, pero yung nakapaligid sa kanya, sabihin na nating mabibili. At hindi lang, Marlon, ngayon merong bombastic na mga privilege speeches na ganyan. Decades ago marami nang gumawa niyan. Walang gumulong o rumolyong ulo. Pam, posible na pagdating sa husgado, iba na yung usapin. Pero yung sinasagawang pagdinig ng isang Senator Dante Marcoleta, nagising na ang tao at nakita yan nung nakalipas na midterm elections doon sa resulta. Pam, hindi bibitaw ang sambayan ng Pilipino para tutukan ng gusto ang flood control scam issue kumpara sa mga inilalabas pang issue ngayon ng administrasyon para mailihis yung tunay na issue, di ba? Dahil Pam, ang daming tao, ang dami tayong kababayan ang talaga namang direktang naapektuhan ng baha, direktang na perwisyo ng baha. Kaya hindi bibitaw ang mga to. Sana lang magdire-diretso rin ang Senator Dante Marcoleta at umaasa ako na itutuloy niya to kahit anong mangyari. Yung maituloy walang problema yung may mapakulong. Yung may mapakulong. Sa administrasyong to, ang liit-liit ng mga isdang kinukulong nila, mga tawilis, pero yung mga buhaya, yung mga pating and all na
na mga pirana dyan, Marlon, hindi nakukulong eh. Kasi Walang 3 taon to, nakukulong. alam mo naman ang due process sa atin, alam mo naman ang demokrasya, at alam mo naman ang justice system dito. Pagka may pera ka, di ba? Justice delayed, justice denied. Exactly my point. Given, Pamela, na hindi agad-agad silang maipakulong. Pero mahubaran lamang sila ng maskara, mailantad lamang sa sambayan ng Pilipino yung mga ginawa nilang kabulastugan at talagang talamak na nakawan, malaking bagay na yun, lalo't may papasok na bagong administrasyon sa katauhan ng Vice President Sara Duterte na ito na ang tunay na uusig at magpapakulong sa kanila. Yung ma-expose tong mga to, mahubaran, hindi pa ba? Hindi pa ba, Marlon? Kulang pa, Pam. Hindi pa Kulang ba? pa. Kahapon, bago yung pangalan ng yung congressman, Congressman Panaligan, kulang pa yon. Marami pa tayong inaantay na pangalan. No! Lumabas na ang Zaldico, lumabas na yung kung sino-sino, sila Dalipe, lumabas na yung mga pangalan ng mga putragis na yan. Sino pang maliliit na pangalan ang ilalabas nyo tapos sila ang gagawin yung sacrificial lamb? I'm sorry, pero it's an entertaining thing to watch, but we need actions, we need deliverables. Yeah. Yun din naman ang gusto ng tao. Kaya lang may proseso nga may due process. Yun ang tingnan lang natin, Pam. Basta kahit papaano nakakakita tayo ng pag-asa. Anong gusto mo? Yung dati, 19 Congress, na alam naman natin na sarsuela. Dito, kahit papaano, may nakikita tayo konting liwanag na maggagabay sa atin para sa isang mas maayos, mas maaliwalas na kinabukasan. Konti is not enough for something na wala ka na, ubos ka na. Kagaya ng BICAM malino, it becomes a paper win because even if you proven your points na maanumalya na ito nga ay talagang kinurakot and things, ubos na yung pera, hindi mo na mahahabol. Tama, Pam. And dapat nga challenge na to sa Supreme Court. May hope ba tayo nakikita, Marlon? Wala ka bang scoop doon? May nagsabi sa akin, Pam, natatapusin lang yung ma-resolve yung motion for RICO na pinail ng prosecutors o House of Representatives hinggil doon sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. And once na ma-desisyon na yun at tuluyan ng katayin yung impeachment complaint labang kay BP Sara, posible na pagtuunan na ng pansin ng Supreme Court. Kasi pag hindi pa nila pinagtuunan ng pansin ito, grabe na yung garapal, sobra-sobra na, at nakita na natin yung multi-billion pisong flood control projects, yung mga duplication ng kanilang mga pondo na talagang sinasalaula at ginagaasa na ang kaban ng bayan, dapat magsasalita na rin ang Supreme Court para patunayan na ang pinagmulan nito, kaya nagkaganyan-ganyan ang flood control project dahil sa BICAM pa lang ay niluto na yung proseso ng budget. Tama rin naman, Marlon, dahil kailangan mo nang i-secure ng Supreme Court yung susunod na presidente ng Pilipinas na to kapag may napatunayan na isang presidente ang pumirma ng mga blankong BICAM report, no? Tama naman. Pero, nasan naman ang urgency nung writ of habeas corpus ng mga Duterte siblings na galing din ang aksyon na hinihintay din naman natin na manggaling sa Korte Suprema. Ang daming backlog. So, hindi naman kulang ang tao. Hindi naman kulang ang pondo. Bakit ang bagal ng pagrolyo ng hustisya sa mga taong inaapi? Pero ang nasasalisi,hang George Garcia in 5 minutes. Ano to? Ito ba ay isang simulation exercise na ginawa ni Torre na sinabing, George, papasalisihan kita. Papatunayan ko may 5-minute response time. Yun ba yun? Ganun ba yun? Sa kapwa mo may hustisya, sa kapwa mo pangit may hustisya. 'Di ba? Ano ang sinasabi si Torre, nagsabi nito mismo, Marlon, kapag pangit ka, maaaring adik ka. Wala daw kasing magandang adik. Gigigil ako. Nakaalis na raw si Zaldico. So hindi na tumakas na raw palabas ng bansa. So hindi na Finding Nemo to. Gawin natin Finding Saldi. Asa ka kayo, Zaldico? Tingnan natin. And basta ako naniniwala na may patutunguhan to. Ayun. Sana maniwala din ako
sa mga susunod na araw. Tiwala lang, Pamela. Pero umaasa ako. Pero yung naniniwala ako, it's entertaining to watch. Pansamantala, hanggat nandyan ang isang Senator Dante Marcoleta, trust the process. Ako, it's entertaining to watch. But Yes. since the trust issues, I need deliverables. I need output to trust again. Yeah po. May mga nagpapashoutout. Kay Rosel G, maraming salamat sa inyo. Nagpapashoutout. May dami, haba na Titignan eh. lang sa ano, bubuksan Shout lang sa out isang sa'yo. page. Kasi kanina pa nasa kalagitnaan tayo. Kasi mainit Nasira ho na. ang diskusyon eh. O mainit ang diskusyon. Ang- And maraming salamat sa inyo. No? Wag ko kayong titigil at mananawa na Marlon, suporta. diretsuhin mo yung salita. Oo, wag kayong titigil na suportahan kami. Oo. Ayun. Tapos, so, sino yung mga nagpapashoutout? kanina may May taga-California eh. natatandaan bang pangalan? No? Hindi eh. May taga-California. Sorry ah. And maganda kasi yung diskusyon na nabanter namin ni Pamela eh. And ayun. Basta, thank you. Yung mga may entry dyan ng inyong live love letter. Live love letter. Ito just for fun, mag-update tayo sa Great Conversations ng entry naman ng expression of love ni Marlon para siguro sa kanyang pamilya at kanyang supporters. Pagawad Pons. Ako alam rin. mo na pyesa mo. Ako rin yung sa akin. At another version ng kanta naman ni Atty. Vic Rodriguez, i-upload din natin dyan, Marlon. Gusto lang just to showcase the talent of this trio, no, Marlon? But of course, nandyan po ang aming mga kanya-kanyang channel, Great Conversations at Tiyop ni Purito. anong oras ka magla-live mamaya? Mamaya siguro hapon puro meeting. Magte-tape lang muna ako. Oy, pero ano Tape lang ako. holiday. Holiday, dahil meeting pa. Sa bagay. Sige. May nag-aaya nga mag-golf ngayon. James, sila Herbert. Oo. Mga Kaya maisog palang eh. agang nang Mga buwisit sa akin mga ito ni maisog. Sir James kanina. Mga maisog. Tuloy na natin yung plano natin. Wala, hindi ubra eh. Kaya naka-schedule na meeting. Yan. Mag-ingat Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito tayo sa third floor studio na Mind your own opinion. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA na Don't skip us. Thank you everyone. And it's 9 o'clock and we don't smell alcohol. TYL. TYL.